Ako si Kevin, 29 na taong gulang. Galing ako sa San Manuel, Pangasinan. At noong isang buwan, nagdesisyon na akong mag-road trip mag-isa papuntang Sagada. Matagal ko na kasing pangarap yung ganitong biyahe. Walang sabit, walang pasahero, walang makulit na tanong ng tanong kung ilang minutes pa ba bago dumating. Ako lang, ang kotse ko, at ang mga bundok ng Luzon. Hindi ito planadong lakad. Isang umaga, nagising lang ako at nagdesisyon, Kevin, mag-disconnect ka muna kaya? Nag-impake ako, nag-full tank at dumaan sa Abra route. Hindi ito ang karaniwang daan papuntang Sagada, pero sabi ng mga motorista, mas may scenic daw doon, mas presko, mas walang abala. Hindi ko alam na ang tanawin na hinahanap ko, mapapalitan ng tanawing ayaw ko nang maalala. Bandang 3:00 ng hapon, nasa somewhere na ako sa pagitan ng Bukay at Lagangilang Abra. Walang signal, wala ring Waze, pero kaya naman, may GPS naman ang sasakyan ko. Wala masyadong sasakyan sa daan, tanging mga daan na kurba-kurba, asul na langit, at mga punong nakahilera sa gilid ng bangin. Gandang-ganda ako, para akong nasa pelikula. Bigla, may nadaanan akong lumang waiting shed. May babae doon, nakatayo, nakasuot ng puting bestida, may backpack at itim na payong. Nakatunganga lang siya sa daan. Napakabagal ng takbo ko noon. Siguro mga nasa 30 to 40 kph lang. Nakita ko siyang ngumiti. Walang kaway, walang senyas, pero may kung anong nagudyok sa akin na tumigil. Nagpreno ako at gaya ng tipikal na Pinoy, binuksan ko ang bintana at tinanong, Ate, saan ka pupunta? Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin ng diretsyo. Tapos, dahan-dahan siyang lumapit sa passenger side. Pagtingin ko sa salamin, wala siya. Walang refleksyon, walang anino, wala sa side mirror. Pero nung lumingon ako sa mismong upuan sa kanan, nakaupo na siya doon. Hindi ko alam kung naprapraning lang ako dahil pagod na ako o gutom. Pero sumunod na lang ako sa instinct. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Wala kaming imikan ng babae. Tahimik lang siya, nakatingin sa labas. Tila ba kalmado, pero ramdam ko na may hindi tama. Hanggang sa sinabi niya sa boses na parang bulong, Huwag kang hihinto. Napalingon ako sa kanya, ngunit wala na siya. Nang mapansin kong wala na ang babae sa tabi ko, agad akong kinilabutan. Napatingin ako sa likod, wala rin siya doon. Pero naramdaman ko, hindi ako mag-isa sa loob ng sasakyan. Yung uri ng pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo mula sa likod ng leeg. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo. Nakakakilabot. Napakapit ako sa manubela. Tinapakan ko ang gas. Mas binilisan ko ang takbo. Gusto ko nang makaalis sa lugar na yon. Pero ilang metro lang ang layo, bigla akong nakakita ng maliit na signboard sa gilid ng kalsada. Ang sabi, pansamantalang sira ang daan. Bumalik na lamang. Putik, naisip ko. Wala akong kasabay. Wala ring signal ang cellphone ko. Hapon na. Papalubog na ang araw. Huminto ako sa harap ng sign. Bumaba ako. Tinignan ko ang daan. Totoo nga, may bahagi ng kalsadang gumuho. Ilang pulgada na lang, bangin na. Habang nakatayo ako sa gilid, nagbubuntong hininga pa ako. May narinig akong boses. Sabi ko sa'yo, huwag kang hihinto. Napalingon ako. Sa upuan ng pasahero, nandoon ulit siya. Yung babaeng nakabistida, basang-basa ang buhok. At sa unang pagkakataon, kita ko na ang buong mukha niya. Wala siyang mata, puro itim ang butas. Nanlaki ang mata ko. Napatras ako. Muntik nang matisod sa bato. Tumingin ako pabalik sa passenger seat. Wala na naman siya. Mabilis akong sumakay. Hindi ko na inisip ang daan.
Hindi ko na inisip kung gumuho man. Basta't pinaharurot ko na lang ang kotse paatras, pabalik sa kung saan ako nanggaling. Habang tumatakbo ang sasakyan, parang may naririnig akong hikbi sa likod. Iyak, paulit-ulit. Tumingin ako sa rearview mirror. Wala. Pero ang upuan sa likod, basa. Basa na parang may umupong basang-basang tao doon. Pagdating ko sa isang parte ng kalsada na may shoulder, huminto ako saglit. Kinabahan ako. Nanginginig ang kamay ko. Pero pagtingin ko sa dashboard, may piraso ng papel sa ibabaw ng stereo. Hindi ko alam kung kanina pa yon. Kinuha ko yon. May sulat kamay. Ang sabi, "Salamat. Hindi mo ako dinala sa bangin." Hindi ko na alam kung anong nangyayari talaga. Pero mula noon, hindi na ako bumalik sa Abra route. Sa tuwing naiisip ko ang boses niya, ang mata niya, ang upuan sa kotse kong nabasa, naalala ko lang ang iisang salita niya, "Huwag kang hihinto." Hindi ako makagalaw. Nakatulala lang ako sa maliit na papel na may sulat, "Salamat. Hindi mo ako dinala sa bangin." Paulit-ulit yung salita na yon sa isip ko habang hawak ko ang manibela. Nanginginig pa rin ang kamay ko, pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hindi ko siya dinala sa bangin. Bumalik ako sa direksyon ng isang maliit na barangay na nadaanan ko kanina. May isang tindahan doon na parang sari-sari store, pero may maliit na karinderya sa gilid. Huminto ako para magpahinga at kumain kahit kaunti. Pagbaba ko ng sasakyan, agad akong kinausap ng isang matandang lalaking nagwawalis. Iho, galing ka ba sa kalsadang papuntang Panyarubia? Tumango ako. Mabuti at nakabalik ka. Napatingin ako sa kanya. Bakit ho? Tanong ko. Lumapit siya sa akin. Tumigil sa pagwawalis. Tumitig. Mga bandang 3:00, may nagpakamatay dyan. Babae. Nahulog ang kotse sa bangin. Mga 1 taon na raw siyang nawawala. Nurse daw sa vegan yon. Napasinghap ako. Hindi ako makahinga saglit. Nakabistida po ba? Puting mahaba? At may backpack? Tanong ko habang nanlalamig. Napakanot ng noo si Tatang. Oo. Kilala ng mga tao dito yon. Palagi raw nagpapakita sa mga motorista. Pero pag hindi mo siya pinansin, nadadala ka niya. Nadadala po saan? Sa mismong bangin kung saan siya nahulog. Yung iba, naaaksidente. Yung iba, nawawala na parang pula. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, hiya, awa. Pero sigurado ako sa isang bagay. May hindi ordinaryo sa kalsadang yun. Kumain ako ng kaunti, pero nawalan ako ng gana. Bumalik ako sa kotse. Pag upo ko, tinignan ko ulit ang likod. Tuyo na ang upuan. Walang bakas ng tubig. Parang walang nangyari. Pero yung papel, andun pa rin. Kaya bago ako umalis, isinulat ko sa likod, "Hindi kita nakalimutan." Iniwan ko ang papel sa dashboard. Bahala na kung kukunin niya ulit. Habang papalayo ako sa lugar, tinanaw ko sa side mirror ang waiting shed kung saan ko siya unang nakita. May nakatayo ulit doon. Pero hindi ko na tinignan ng matagal. Tuloy-tuloy lang ako sa pagmamaneho. Mas mabilis na ngayon. Mas alerto. Kasi naintindihan ko na ang ibig sabihin ng boses niya. Huwag kang hihinto. Kasi kapag huminto ka, saka siya sasakay. Ilang araw matapos ang road trip, hindi ko pa rin makalimutan ang mukha ng babaeng yun. Kahit saglit lang kami nagkatinginan, hindi ko na siya malimutan. Gusto ko sanang kalimutan, pero parang may hinihila sa akin pabalik. Kaya sinubukan kong mag-research. Tumambay ako sa isang coffee shop malapit sa bahay. Naghanap-hanap sa internet gamit ang laptop. Abra Road Accident, Missing Nurse. Try natin to. White dress woman, car crash, Abra. Ang dami kong sinubukang keywords.
hanggang sa may lumabas na local blog post. Hindi sikat, pero may detalye. Ang title, Ang Babaeng Hindi Umabot sa Sagada. Ayon sa post, may isang nurse na taga-vegan na nag-road trip mag-isa noong 2022. Pangarap daw niyang makarating sa Sagada bago siya mangibang bansa, pero hindi siya nakabalik. Ang huling update sa kanyang cellphone location, nasa gilid ng isang bangin sa Lagangilang, Abra. Ayon sa post, her car was never recovered. The road eroded. Locals say the land claimed her. Pero may isang comment sa dulo ng blog post na tumayo ang balahibo ko. Sabi niya, May nakakita sa kanya kahapon. Nakatayo sa waiting shed. Naka-backpack. Nakangiti. Hindi ako sigurado kung totoo ito, pero tumugma lahat ng description, lalo na ang huli. Ang sabi sa post, huwag kang hihinto, kasi kung huminto ka, baka siya ang magmaneho. Nagdesisyon akong bumalik sa Abra, hindi para humingi ng sagot, hindi para maghanap. Gusto ko lang malaman kung may katapusan ba ang ganitong kwento. Pagdating ko doon, dumaan ulit ako sa parehong ruta. This time, tanghali, maliwanag. Pero pagdaan ko sa parehong waiting shed, may bagong kandila sa gilid, may bulaklak, at may isang papel na nakaipit sa bato. Ang nakasulat, Salamat, Kevin. Hindi lahat ng dumadaan lang. Tumigil ako saglit. Hindi ko na siya nakita. Pero pakiramdam ko, narinig niya ako. Napansin niya ako. At higit sa lahat, natapos na ang biyahe niya. Ilang buwan na ang lumipas mula nung huli akong bumalik sa Abra. Sa mga mata ng iba, simpleng biyahe lang yun. Pero para sa akin, doon ako unang napilitang huminto at makinig sa isang boses na matagal nang hindi naririnig. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko nailibing ko na yung takot. Pero minsan, kahit tapos na ang kwento ng iba, may panibagong nagsisimula. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa isang conference sa La Union, nadaanan ko ang isang shortcut papuntang San Manuel. Hindi ito yung daan na dati kong dinadaanan, pero sabi sa akin ng kilala ko, mas mabilis daw doon. Madilim ang kalsada, walang street lights, at habang binabaybay ko ang kurbada, may nakita akong babaeng nakaitim. May dalang bata, kumakaway. Hindi siya multo, sigurado ako. May anino, may refleksyon sa salamin. Tumigil ako. Ate, okay lang po ba kayo? Nilapitan niya ako. Bitbit ang batang natutulog sa balikat niya. Pwede po bang sumakay? Kahit hanggang sa junction lang po. Wala pong masakyan. Tumango ako. Binuksan ang pinto. Sumakay siya sa likod. Tahimik lang. Wala akong naramdaman na masama. Normal. Tao siya. Pero pagdating namin sa junction, nawala sila. Tumigil ako. Tinignan ko ang likod. Binuksan ang pinto. Walang bakas. Pero may iniwang laruan sa upuan. Isang lumang stuffed toy. Basa. Amoy lumot. At sa ilalim nito, isang papel ang nakasulat. Salamat sa pagsakay. Di na kami laging nakatayo sa gilid. Sa mga nakikinig ngayon, baka sabihin ninyo, katang isip lang ito. Baka sabihin ninyo, bunga lang ng pagod, stress o imagination. Pero kung sakaling isang gabi, may makita kayong babaeng kumakaway sa gilid ng daan o isang pasahirong hindi ninyo maalalang pinasakay, ang masasabi ko lang, huwag kang hihinto. O kung titigil ka man, siguraduhin mong alam mong may dalang alaala ang sasakay.